Kumusta mga kababayan? Welcome back sa ating serye, Tama Legal Makadiyos, ang katotohanan ng Biblia sa ugaling Pilipino. Ngayon nasa episode 19 na tayo at pag-uusapan natin ang isang napakapamilyar na ugali, ang pikit mata giving. Yung tipong nagbibigay tayo ng hindi na nag-iisip dahil lang sa awa o dahil sa nakasanayan. Mabait nga ba ito palagi o minsan, hindi pala ito tama? Alam nyo, likas sa ating mga Pilipino ang pagiging matulungin. Nasa kultura na natin ang pag-abot ng kamay sa nangangailangan. Kapag may lumapit sa atin, lalo na sa kalye, at humihingi ng tulong, madalas ang unang reaksyon natin ay dukutin agad ang barya sa bulsa at ibigay. Hindi na natin tinatanong, basta ang mahalaga, nakatulong tayo. Ito yung tinatawag nating pikit mata giving. Ginagawa natin ito dahil mabuti ang intensyon natin. At gusto nating gumaan ang pakiramdam natin na may nagawa tayong tama. Pero, naisip na ba natin kung saan napupunta ang tulong na ito? Nakakatulong ba talaga ito sa pangmatagalang pagbabago sa buhay nila? O pansamantala lang na remedyo? Minsan, sa hindi natin sinasadya, ang ating pagbibigay ng walang pag-iisip ay maaaring nagiging sanhi pa ng mas malaking problema. Halimbawa, ang pagbibigay ng pera sa mga bata sa kalye ay maaaring mag-udyok sa kanila na manatili roon sa halip na pumasok sa eskwela. Maaari rin itong gamitin ng mga sindikato na nagsasamantala sa mga bata at matatanda. Sa ganitong sitwasyon, ang ating mabuting intensyon ay nagkaroon ng hindi magandang resulta. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Sinasabi sa 2 Tesalonica 3:10, sapagkat noong kami ay kasama ninyo, ito ang aming iniutos sa inyo. Kung ayaw ninyong magtrabaho, huwag kayong kumain. Medyo matigas pakinggan. Pero malinaw ang mensahe. Ang pagtulong ay dapat kaakibat ng responsibilidad. Itinuturo nito na hindi natin dapat kinukonsinti ang katamaran. Ang tunay na pagtulong ay hindi lang pag-aabot ng isda, kundi pagtuturo kung paano mangisda. Hindi sinasabi ng Biblia na maging maramot tayo. Sa katunayan, napakaraming talata na nag-uutos sa ating maging bukas palad. Sabi sa Kawikaan 19-17, ang pagtulong sa mahirap ay pagpapautang sa Panginoon at ang kabutihang ito ay babayaran niya. Ang punto ay ang pagiging matalino at mapanuri sa ating pagbibigay. Ang wise stewardship o matalinong pangangasiwa ay hindi lang para sa sarili nating pera, kundi pati na rin sa paraan ng ating pagtulong sa iba. Paano natin ito gagawin? Una, alamin natin kung sino ang tinutulungan natin. Sa halip na magbigay direkta sa kalye, bakit hindi sumuporta sa mga lehitimong organisasyon, simbahan o foundations na may mga programa para sa kabuhayan, edukasyon at rehabilitasyon? Sa ganitong paraan, sigurado tayong ang ating tulong ay napupunta sa tamang kamay at nagagamit para sa pangmatagalang solusyon. Pangalawa, maaari tayong mag-offer ng ibang klaseng tulong bukod sa pera. Pwede tayong magbigay ng pagkain, mag-volunteer ng ating oras at skills. O kaya naman ay i-connect sila sa mga ahensya ng gobyerno o non-government organizations na makakatulong sa kanila. Ang pagbibigay ng pagkakataon ay mas mahalaga kaysa sa pagbibigay ng limos. Tandaan natin, ang pagiging mabait ay hindi nangangahulugang pagiging bulag. Ang tunay na pag-ibig sa kapwa o agape love ay hindi lang nakabase sa emosyon. Ito ay isang desisyon na gawin kung ano ang pinakamabuti para sa isang tao, kahit hindi ito ang pinakamadali. Ang pagtulong na may karunungan at pananagutan ay ang tunay na diwa ng pagiging makadiyos. Idilat natin ang ating mga mata. Magbigay tayo ng may puso, pero gamitin din natin ang ating isip. Sa ganitong paraan, ang bawat tulong natin ay hindi lang magiging isang pansamantalang lunas, kundi isang binhi na magbubunga ng tunay at pangmatagalang pagbabago sa buhay ng ating kapwa. Salamat sa panunood! Huwag kalimutang mag-subscribe para sa huling episode ng ating serye. Mag-iingat po tayong lahat.